So ako yan, yan AI. So maraming salamat po pagdating sa mga sabi nga ni Poke, marami ng social media, minsan is misinformation na disinformation. Kaya napakahalaga ng role ng ating mga media practitioners to give us, to share the truth sa society. And I'm happy I'm seeing familiar faces. Of course, pagkati ko lang, walang favoritism mo pero pagkati ko lang yung ating pinaka-junior, si Ma'am Nessie. Kaya na kaming, Thank you. of course, si Cathy at all, maraming salamat sa pagpunta niyo. Pag-usapan natin ngayon ay ang agri-biotech landscape adoption in the Philippines. Kasalukuyang, paano ba yung kasalukuyang paggamit ng biotech sa Pilipinas? Bibiyasan ko lang po kasi Janine, sabi sa kanina, 15 minutes ka lang. So, bibilisan ko na ba? Parang mga 20 plus slides to eh. So mga kasama, no? Alam natin, no? Nung bago pa nagkaroon ng adoption ng biotech, talagang lugmok ang ating agrikultura. Totoo po ito, hindi ko ito... Anyway, totoong ano yan, sa Pilipinas yan, sa Polomolok yan. At sabi sa akin ng isang kasamahan namin, ni Ma'am Rosalie Iliasos, farmer leader natin. Isa pang farmer leader, si Manong Edwin Paraluman. Ang Polomolok pa lang, galing sa Berna, puro bulok. Kita nyo naman, kita nyo ang malungkot na katotohanan. But that was 2001, nung hindi pa ina-adapt yung biotech for sa Pilipinas. At ngayon, malaki, from 1985 hanggang sa December 2002, yun yung mga kasamahan yung nilakbay na journey itong biotech core na ito. Unang-unang biotech core na inapuba sa Pilipinas noong December 2002 para puksain yung number 1 na peste ng mais. At masaya tayo, noong 2002, isa ang Pilipinas sa namuna sa approval ng biotech core, lalong-lalo na sa Asia Pacific. At actual Philippine experience yan. Kung kanina, no, kita natin, no, yung bulok na corn. Alam niyo naman ito, yung kagandahan ng malinis na corn dahil sa pag-adapt ng GM corn. Sa Pangasinan mo yan, diyan galing ating farmer leader. Dati po si Ma'am Rosalie, kwento na, dati po siya OFW, pero ngayon, millionaire na. Sorry, billionaire. So far. And then, okay na. Ayan. Tingnan nyo, sa pagtuturo, kayo mga taga-media practitioners, napakalaga sa inyo ng ebidensya. Evidence, very important sa inyo. At tingnan nyo mga kasamahan, ang ganda-ganda na paborito ko sa slide na to, yung lupa, itong green line, na dinivote para sa pagtatanim ng corn sa Pilipinas, hindi nagbabago over the years. So, hindi tumataas, hindi bumababa yung lupa, hectareage ng corn sa Pilipinas. Subalit, tingnan nyo, nung na-introduce yung GM corn sa Pilipinas, tingnan nyo na may production. So, matatanong natin, kung hindi tumataas ang lupa, ang hectareage, bakit tumataas ang ani? Dahil sa teknolohiya. At over the years, mga kasama, iba't ibang uri ng GM corn ang inadapt sa Pilipinas. Unang muna, pamuksa lang siya sa peste, yung tinatawag na Asiatic corn borer. Pangalawa, yung panlaban siya sa damo. Pwede ka mag-spray ng pamatay sa damo pero mananatiling buhay yung biotech corn. At ikatlo, tumukulay green, pinagsama. Yung tinatawag na stock. Kaya ito yung paborito ng ating yung 2-in-1. . 2
At mula noong 2019 hanggang 2024, bakit itanong niyo bakit parang bumaba o nag-stagnate? Sapagkat, ang totoong kwento nito, from 2019 to 2024, may mga kumpanya na local companies na in-adopt ang biotech corn, pero ang term dito ay ukay-ukay. So generic. Hindi na ito nakaka-capture ngayon kapag hindi nila ni-report. Pero kung tutusin, tumataas pa rin ang adoption ng biotech corn. Hanggang doon na lang, no? Favorite na mami, masali pa ako. So yun totoong dahilan na. Generic to, in-adopt ng ating local company. Paano in-adopt? Tanong nyo kay Mama Lu ang bagala. So these are the top provinces with high GM corn adoption. Number 1 ho, Isabela, Cagayan, Bukidnon, Capiz, hanggang sa mga probinsya natin sa Misamis Oriental. At tingnan nyo, bakit nainggan nyo ating mga magsasaka? These are small landholding farmers. Bakit yung ganansya? Luma na ho itong pag-aaral na to. Dapat nga ma-update na eh. Pero yung ganansya compared sa BT at non-BT corn, malaking ganansya sa mga magsasaka kahit nasa simula, mahal ang binhi ng biotech corn. Totoo yan. Mas mahal, doble. Pero yung ganansya, yung kita nila, kayang-kayang punuan yung unang mataas na presyo ng binhi. Ito, namayapan ako ito, si Dr. Leo Gonzalez, kilala niyo, no? Namayapan na siya mga 2 years ago. Pero ang ganda na kanyang pag-aaral. Noong 2015, sabi niya, kung iahambing yung non-BT at BT corn, ang ganansya sa bawat tanima is around 70,000 pesos. Bawat hektarya. So bakit kung ikaw ay magsasaka at maayos na pagpaplano mo na yung pera, bakit di ka gagamit ng bagong binhi na kikita ka ng malaki? At sabi ko nga ho, ang buhay na saksi ay si Ma'am Rosalie. Oo. At may pag-aaral ho si Sunny Domingo sa PIDS na totoo ito mga kasamahan. Alam niyo ba bakit tataguyod yung ating hog and poultry industry sa Philippines? Anak, bata ka pa eh. Pero nung bata ako, may bihirang makapunta sa Jollibee. Pag pumunta ka ng Jollibee, sa status symbol. Pero ngayon, araw-araw nakakapunta sa Jollibee. Sino ang nag-promote, sino ang nagtumulong sa ating hog and poultry industry? Yung ating feedstock, yung ating feed industry. At malaking bahagi nito ay yung ating biotech corn. So, pag-aaral ni Sunny Domingo, Dr. Sunny Domingo ng Institute of Development Studies, ang laki ng tulong ng biotech corn and GM corn sa ating swine and hog and chicken industry. And ito ho, pag-aaral naman namin, medyo updated, noong 2021. Pinapakita yung ganansya sa GM corn, yung ganansya sa GM corn, yung benepisyo sa GM corn, ay hindi lamang hindi lamang ito nakukuha ng mga mayayaman. Hinatiho natin yung ekonomiya natin sa household na 10, malaking pakinabang yung mga mahihirap. So, kita nyo, hindi lang siya productivity, kasama rin dyan siya sa equity, social, di ba? At ito yung binigit kanina ni Sir Open mo, ipag-aaral ni Ma'am Torres sa UPLB. Bakit ang ating mga magsasaka gumagamit ng BT corn, ng GM corn? Ang laking dahilan, matataas na dahilan ay better yield and income. Diba? Tapos, crop resistant to pest, good product quality, at ito ang maganda ho, ito ay psychological well-being, peace of mind. Magtatanong ka, kung sa gayon, alam mo na makakatulog ka, yung mga buwan na darating ay kaya mong yung mga buwan na darating na hindi ka nangangamba na baka mamaya
ang iyong ani ay mapunta lang sa peste. So, peace of mind. 1 out of 4 farmers, yun ang sinabi. At isa pang magandang pag-aaral kay Dr. Gonzalo, UP Albenito, bagong doktorado ito, relatively young PhD professor. In Farmer Voices, my life got better when I started planting BT corn. I was able to build our house and support our daily expenses. Ever since I've started planting BT corn, I was able to use the income to build a house. Before it was just a simple land, but now it is made of concrete. At sabi ko sa inyo, Ma'am Rosalie, meron ka bang picture na inyong bagong mansion? So, hindi yun kasi Ma'am Rosalie, ha? Pero in the flesh, eh. Di ba, nasa pakinggan na ating yung mga dating nasa laylayan at ngayon nakakasabay sa Pilipinas. Baka sabihin nyo, ang GM corn naman yan, gawa ng multinational, nakikinabang multinational. Totoo, produkto ng multinational. Pero, may mga produkto tayong Pilipino, kaya natin. Di ba, mga pumili, ang nasa dito? At ito yung ating mga produktong Filipino, gawa ng Filipino para sa Filipino. Una-muna, BT Cotton, ng Philphaida. Alam niyo, no? Yung mga anak, hindi mo na naabutan eh. Pero there was a time yung number 1 na basketball team sa Pilipinas, Toyota versus Crispa. Ano yung Crispa? T-shirt. T-shirt. Pero, bumagsak yung ating cotton industry sa Philippines dahil sa peste. So ngayon, ni-revive ko. At ang kagandahan nito, meron na ngayong tayong produkto, gawa ng Philphaida, pero tinulungan tayo ng India at China. Tinan nyo yung BT cotton. Ito yung BT cotton. Genetically modified cotton. Tinan nyo naman gano'ng kalinis. Parehong uudo ito ha. At tinan nyo yung non-BT cotton. So ngayon, sinusubukan buhayin muli ang ating cotton industry with our own cotton planting. At mataas to mataas yung ito yung mga all-colored areas are suitable to cotton growing. Napalitaan nyo, nabasa ko sa news, just this week, ang Egypt at ang Philippines nagkaroon nagkaroon na ngayon ng MOA. Pagkat gusto ng Egypt, buhayin pa rin yung ating cotton industry, ang ating garment industry. So, mga kasama, mahusay yung BPI director, si Director Glenn Panganiban. Forward-looking. Science-based ito, ebidensya na ang BT cotton ay ligtas para itanim. At ito yung commercial property, ito yung biosafety permit na pwede na siyang itanim sa Pilipinas. 2023. Sabi nyo, 2023, ano nangyari? Yung binhiyo ay ini-introgress o kinasalit-salin dahil sa ating hybrid na maganda ang kanyang productivity. Pero the gene itself has the event itself or the variety itself, mali-sabihin natin variety eh. The technology itself has been approved in the Philippines for planting. So, ang ganda ho, di ba? At ulitin ko ha, kung Filipino yan, Philphaida. Pangalawa, ang BT Talong. Ang mahal na mahal natin BT Talong. Diba mga kasamahan? At ito galing itong photo na ito kay Dr. Dek Tailo. At hindi nyo, nandito ang ating number 1 na doktora ng Talong. Princess Talong, si Ma'am Dek. Taga-UP-LTO si Ma'am Dek. At mga kasamahan, tinan niyo naman yung kung familiar kayo sa talong, alam niyo ba, kailangan siya isaw-saw sa pestisidyo para maging malinis. Nakakatakot na kumain ng talong na hindi biotech. Kung napakasinis, kung sabihin, isinawsaw siya sa cocktail ng pestisidyo.
Kaya ito ho ay naaprubahan. Una muna, tinesting sa Pilipinas, napakahabang panahon, hanggang sa nakita na siya ay ligtas sa tao, sa hayop at kapaligiran. Laging ganun yun. Sa tao, sa hayop, kapaligiran. Kaya pagkatapos ng maraming taon, mga kasamahan, nakita din yung kanyang benepisyo. Pagkatapos ng maraming taon, yay! Nagkaroon tayo ng biosafety permit ng BT Talong na 2021. At alam natin na unfortunately, natigigo siya dahil sa court case na isinampa. No? Kung hanggang ngayon, dinidinig pa yung court case. Kung may tanong mo kayo sa court case, nandiyan si Ma'am Madu ang bagal. At ikatlo, I'm very proud pa rin ay ating golden rice. Kung meron tayong BT Talong Princess, nandito ang ating golden rice prince. Si Dr. Ray Ordonio ng PhilRice. At ang tagal-tagal ito, sinubukan yung Time Magazine pa, year 2000. Tagal-tagal na nito. At ito ang totoong kulay niyan. Ray, kamay mo ba to? So, totoong ganyan ho talagang kulay. Bakit siya parang golden rice? Kasi may pro-vitamin A. At alam natin, mga kasamahan, kung meron kang vitamin A deficiency, hindi na yung blindness, kundi yung kulang kulang ho yung panlaban sa mga sakit ng tao. Kaya grabe talaga ang sabi nila, ang vitamin A deficiency is a silent killer disease. At ang Pilipinas kasama sa mataas yung vitamin A deficiency. Kaya talaga napapanahon at kailangan natin itong golden rice. And the 2021, pinayagan din mo na itanim ang ating golden rice. Tanong nyo, saan naman yan, yung golden rice? Unfortunately, kasama ko siya sa kaso sa Supreme Court hanggang ngayon hinihiling pa. Golden rice. Pero mga kasama, hindi nyo pwedeng pigilan ng isang bagay na mabuti. Bakit? May bago tayong produkto sa bigas. High iron and zinc rice. Hyzer. Gawain mo ilang PhilRice sa Kadang Uri at ang primary project lead dito ay nandito sa atin si Golden Rice Prince na ngayon Hyzer Prince. Mga kasamahan, tinan niyo naman, ka-approve lang. Ano itong Hyzer Rice? Yung Golden Rice, pro vitamin A, beta carotene na nandun sa cup. Ito namang Hyzer Rice, may sangkap daw siya na mataas na iron, tsaka mataas yung zinc. Ito yung mga mahalagang minerals ng ating katawan. At sana nga, mga kasamahan, kung payagan na ng korte yung golden rice, mangyayari yun, pagsasama-sama yung sangkap ng iron at zinc, 3-in-1 rice. Yun ang gusto yung panaginip ni PhilRice King. King na. So yung mga pinagkait ko kanina, mga kataman, ito yung pwedeng itanim. Yan ang pwedeng itanim sa atin. Pero, maraming mga produkto na pwedeng angkatin para sa ating pagkain. Hindi pwedeng itanim sa atin sapagkat marami, soybean, ang soy. Hindi naman tinatanim yan sa tropical country, kundi sa temperate countries yan. Pero, pinapayagan natin na siya ay iangkat yung biotech ng mga produkto na to for direct use. Ano yung sabihin direct use? Pwedeng gamitin sa pagkain ng tao o pagkain sa hayop or for food processing. At marami ho yan. Ganyan karami ang ating mga produktong pwede angkatin. Soybean, corn, cotton, canola, oil, grapeseed, alfalfa, potato, soybean, rice, and eggplant. So ito ho ay pwede nang angkatin sa atin. Na-aprobahan ito ng Department of Agriculture.
At finally, mga kasamahan, ang Pilipinas ay maganda ang Pilipinas na lately narinig natin ng maraming malulungkot na balita about the Philippines, no? Political, and then yung ating masakit na nangyari sa Mindanao, no, mga kasamahan. Pero one bright spot about the Philippines, mahusay tayo sa biotech. Maganda yung ating regulasyon, science-based, mahusay ating mga scientista, at enlighten yung ating media. Sabi nga ni Sir Pope, totoo po yun. When we started monitoring the media, when we started monitoring, negative. Bawat isang positive, tatlo ang negative. Ngayon, baliktad. Bawat isang negative, ngayon, tatlong positive. Bakit? Ang mga media ba, dahil sa sila ay bulag sa masamang epekto ng biotech? On the contrary. You can only scare so much. The truth will set us free. Huling slide ko, pinakita ko to sa Congress. Tingnan niyo mga kasamahan. Itong huling slide ko. Totoo yan, bago yung binanggit na kanina nag-usap kami ng Professor Emeritus natin from UP Diliman, si Ma'am Ernie Cao, yung gamit ng biotech. Sabi ni Ma'am Ernie, hindi lang nga sa agriculture, mas marami sa medicine. Mga kasamahan, dati, yung biotech hindi pa na ginagamit sa medisina, ganyan karaming pancreas para makabuo kami 1 pound ng insulin. At kami yung mga diabetic, everyday nagkakaano ako ng insulin. Ganyan karami ang dapat i-harvest na pancreas para makabuo ka ng 1 pound ng insulin. Pero ngayon, with the GE bacteria, nagpo-produce na ho ng animal-free insulin. Hindi na kailangan ng from the pancreas. At yan yung pinakita ko sa Congress. So, may dagdag ako. Mga kasama, yung makabagong teknolohiya ng genetic engineering, gene-edited pancreatic cells, mismo, pwede na yung ang aking pancreas to, hindi siya nagpo-produce ng insulin. Diabetic ako kaya siya. Pero ngayon, kaya na, na-approval mo ito, na yung pancreatic cells na gene-edited, hindi na itataboy ng aking katawan at kaya niya nang ulit mag-produce ng insulin because of higher technology. Yung tawag ng term dito ay gene-edited pancreatic cells. So, maraming salamat sa inyo pa.